Ito nadadaanan ko rin 'to kasi taga Parañaque nga ako, 'di ba? Ombudsman to form task force to probe flood control projects tied to bilyar. So ito nga po yung River Drive, no? So alam niyo itong River Drive mga kababayan, no? Ito po yung daan Parañaque, Bacoor, papuntang Muntinlupa. Ito po yung flood control po na ginawang kalsada ng mga bilyar. Na isa rin po ito sa mga nirereklamo nung Congressman Santos. Oo, 'di ba? Kung ano nung issue nila ang malis ang imbestigahan, nilinaw ng taong bayan matapos ng 2028 walang hindi yan. Alam niyo ang problema kasi sa inyo, no? Masyado kayo negative. Oo. Ano bang gusto ninyo? Ano bang gusto niyo gawin ng ICI? Ipakulong na lang yung mga yan nang walang due process? Hindi pwedeng ganun. Tingnan niyo, ako naniniwala po ako merong mapapakulong dito. Hindi ito panlilihis. Yan ang problema kasi sa mga kababayan natin, no? Especially itong mga Duterte supporter eh. Alam niyo mga kababayan, yung ICI, proseso po yan. Maghahanap ng ebidensya para mag-file ng kaso. Hindi po ito katulad ng panon ni Digong na pag sinabi ni Duterte na yan, ikukulong yan. Wag naman tayo magtanga-tangahan dito. Pati ba naman dito sa Birahan PH, may tanga-tangahan din pala, no? Di ba? So ngayon, balikan natin, no? Tsaka huwag kayo magko-comment ng mula sa topic, hindi ko naman topic yan. So ngayon, ang point natin dito, di ba? Itong mga bilyar, mga babayan, no? Ito yung sinasabi kong sistema po na ginawa ng mga bilyar. Ito rin po yung sinasabi niyo, ito rin yung pinagmamalaki ni Cynthia Villar na, hindi, yung mga ginawa naman namin, dumaan sa proseso yan. Ito yung proseso nga po na sinasabi natin. Anong klaseng proseso ba ginawa ninyo? Kasi in the first place, mga kababayan, tingnan ninyo yung gustong imbestigahan nga po ni Ombudsman Rimulya po na yan, yung River Drive po na yan sa may bandang Parañaque to ano yan eh, to Muntinlupa. Tingnan ninyo kung gaano kabullshitan ito, no? Lahat po ng mga dinaanan po niyan papunta po sa subdivision po ng mga bilyar. 'Di ba? Camellia, 'di ba? At yung malupit dito, papunta itong Daang Hari sa Villar City. Oh. So alam niyo implication nun, mga kababayan? Ang implication nun, tataas po yung value ng lupa. Oh. So, ayun ang problema. Ganyan po binraso ng mga bilyar. Yung kalikasan po natin. Tandaan po natin na yung River Drive po na yan, 'di ba? Supposedly flood control po yan eh. So mas lalong naging narrow nga po yung lumiit yung lumiit yung daanan ng tubig eh. Actually, pwede kong puntahan yan, sa totoo lang. Pwede kong puntahan yun. Actually, pinaplano ko nang i-vlog yan eh. Tingnan nyo Parañaque, pagpasok mo ng Parañaque, doon na kaagad yung papuntang C5. Lupa na ng mga bilyar yun. Oh. Pagkatapos kapag diniretso mo yan, papasok na yung Villar Farm. Kita nyo meron pong Villar Farm. Dadaanan din po ng River Drive. O pagkatapos diniretso mo yung Villar Farm, papasok na po dito yung Manuela, Camellia. Dire-diretso na po ito sa Villar City. Dire-diretso din po ito sa Evia. Alam niyo yung Evia? Yung mall po ng mga bilyar. Tama, pati Evia. Oo. Pati yung Evia. Mall din po ng mga bilyar yan sa may Daang Hari. O, di ba? Ayun ang point natin dito. At ang malupit dito, yung oversight committee nga po na yan sa Senado na dapat puprotekta nga po sa kalikasan, mas lalo nga pong mawawalan nito ng saysay kasi nga tandaan po natin ang may hawak ulit nito, bilyar ulit ngayong 20th Congress. Saan ba yan? Ito. Uy, palike naman ng video natin palike po tayo, no? O, yan, no? O, si Camille Villar pa rin pala may hawak. O, yung payo dito, no? Sabi dito, House Assistant Majority Leader and Las Piñas Representative Mark Anthony Santos called on Camille Villar to exercise stronger Senate environmental oversight and not follow the footsteps of her mother, former Senator Cynthia Villar. Hindi po ako naniniwala. Hindi po ako umaasa
Sa totoo lang. Kasi dyan po natin makikita yung conflict of interest. Well, ganun po ang sistema po natin, nakakalungkot lang po, pero it is what it is. Di ba? Ayun yung sinasabi natin. Pwede naman nating ibigay sa iba eh. Pwede naman natin ibigay sa iba yung yung environmental committee po na yan. Pero bakit sa mga bilyar na naman? Di ba? O yung C5, yung C5 na yan, ito pa yung malupit dito, no? To last na lang to, no? Dapat 10 minutes lang. Ito malupit dito. Yung C5 na yan, mga kababayan, di ba meron ng LRT? Di ba yung LRT hanggang sukat na. Hindi po siya makadiretso hanggang Bacoor kasi po dadaanan po yung C5. Yung C5 po na yan, yung malaking parte po dyan pagmamayari ng mga bilyar. Oh, kaya ganun po nangyari dyan. Ngayon, ang gusto ng mga bilyar ngayon, para rin na kayo makakuha ng right of way, kami nang bahala dyan. Kami nang gagawa ng LRT para yung kita sa kanila. Laking pera nun, ha? Tingnan ninyo, ha? Oy, Odi Lennon, no? Long time no see. Di ba? So, ngayon, hindi natin makikita talaga kung may pagbabago ba sa pamumuno ni Camille Villar. Parang wala eh. Parang wala talaga. Oo. Hindi po ako aasa po dyan kasi tandaan naman po natin na ako naniniwala po talaga no na itong mga bilyar po na to nandyan lang naman po talaga sila para protektahan lang naman yung sarili nilang interes. Ganyan po kabulok po yung Senado po natin. Ganyan po kabulok yung sistema ng Senado natin. Kaya nga ang tawag ko nga dyan, 24th Congress, 24th Republic. Kanya-kanya silang interest po dyan. Pwedeng gawan ng loop. Pag ginawan mo ng loop yan, magastos. At saka syempre, hindi mo nga dinaanan yung C5 na pagmamayari ng mga bilyar, dadaanan mo naman yung ibang pagmamayaring lupa. Yung mga lupang iba, yung may-ari. Kaka-problema ka rin sa right of way. Di ba? So yun, no? So kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, no, sa ngayon na mukhang may pag-asa pa ba? Sa tingin nyo ba na magbago yung environmental committee nga po dyan natin sa Senado na dapat sila po ang gumagawa ng paraan para protektahan ang bansang ito, no, para po pangalagaan yung kalikasan po natin. Yan. So, ilo po, shoutout po kay SP Tito, pakipalitan si Camille. Pwede si Tito Soto, di ba? Tito Soto, pwede. Ping Lacson, pwede si Ping Lacson. No. Pwede si Lauren Ligarda o kaya si isa pang babae. Pangalang babae. Isang babae, yung maganda, si Rizon Teveros. Oo. Yun, so pwede. Huwag naman sana sa mga bilyar. Yung Tito Soto naman, no, di ba? Pwede namang sa bagay, no? Si Tito Soto pala namimili, no? Oo. Yun. So, hello po kay Joel Dayaw. Hello po kay Joel CJ. Hello po. Oy, mamaya magla-live po ako ng bandang alas 6 or alas 7 doon sa channel ko, ah. So, sana yung 200 po na nandito. Sana nandun din mamaya. Okay, so thank you mga kababayan, no? Okay. So, ito pag-usapan ngayon natin to, no? Ito, magandang pag-usapan to eh. Okay, so correct conflict of interest po talaga kasi yan. Okay, di ba? Okay. So, kamusta po mga kababayan, no? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa Birahan PH. So, ngayon, pag-usapan ngayon natin tong away ng dalawang DDS sa Cebu. So, alam naman po natin, no, na itong Cebu nga po, mukhang baluarte talaga ito ng mga DDS. Na ako naniniwala po ako na posibleng magbago ito. Naniniwala ako. Kasi si Pambari 4 mukhang mukhang natatauhan na eh. Unti-unti eh. Di ba? So ngayon, meron palang bangayan ngayon na nangyayari. Sa pagitan nga po ni Duke Prasco at saka ni Pambari 4. Yan. Bari 4! Bari 4! Ganda ng apelyido niya, Bari 4, no? Parang si Barry Gutierrez na 4 na piraso, Bari 4. Okay.